guys! Welcome back to my channel again. So today, magluluto po tayo ng dinner time. Ang aking lulutuin ngayon ay pinakbet. So this are the ingredients. Let's watch it! Ayan guys, so nakapaghanda na ako ng tomatoes and onions, shrimp, kalabasa, which is the squash, and the green beans. And also we have a garlic. So, and then the talong at saka okra. So, mamaya ko i-chop yan dahil huli yan para isahog. At ito yung bok choy. Masarap po to pag nilagyan po ng bok choy. So, ang lalagyan ko ng what do you call that? Pagsasabaw, ang sabaw niya po ay chicken stock. So, nagpapakulo ako ng chicken stock para isasabaw ko sa aking pinakbet. So, ready to cook na. Hinahanda ko na itong aking lalagyanan para manggisa na ng ating pinakbet. Let's begin! So, ayan guys. So, kukuha tayo ng bawang. Igigisa na natin yan. Nag-brown siya guys. Ayan. So next natin ay ang sibuyas at kamatis. Ayan guys. So haluin lang natin siya hanggang sa maluto ang ating sibuyas at kamatis. Ayan. We'll wait until 4 minutes. Para maluto yung ating sibuyas at kamatis. So, ayan guys. Malambot na siya. So, isunod natin ilagay ang ating shrimp. Ayan. So, kailangan natin lutuin ng maigi ang ating shrimp hanggang sa maging ibang kulay yan. Okay guys, haluhin na natin muna siya. Napakasarap po ng pinakbet. My favorite ulam. Always. So I think I have another vlog before. Pagluto din ako ng pinakbet. So this time, luto ulit tayo. Ayan. So ayan natin siya mag-ibang kulay hanggang sa maluto ang ating ginigisa. So, ayan guys, nag-iba na yung ating kulay ng ating shrimp. So, lagyan po natin siya ng patis. Para maglasa po yung patis sa ating ginigisa. Ayan. So, ayan. So, pagkatapos natin lagyan po ng patis, isunod naman po natin ang ating kalabasa at ang ating okra para lumambot po siya kaagad. Ayan. So, bago nga pala ako nagluto ng ganyan, nagpakulo po ako ng aking sabaw, pang-sabaw para sa ating pinakbet. So, ganito po yun. Best na nor cubes ang lalagay ko ay ang sabaw ng chicken na lang para mas masarap siya pang sabaw. Ayan. Para maglasa siya. At pakuluin ang ating kalabasa at okra. And then after nun, isunod na natin ilagay yung ibang gulay. Kagaya po ng talong at ang ayan, at ang ating bok choy, tsaka yung ating beans, ayan. So, susunod natin ilagay yan after malambot po yung ating okra at tsaka kalabasa. Ayan, hanggang malambot yan, balikan po natin siya ulit. Papalambutin po natin siya.
Okay? So, ayan guys. Susunod natin ilagay ang ating beans. Dahil konting malambot na lang to. Ating kalabasa at okra. So, sabayan na natin siya para tuluyang lalambot silang agad-agad. Ayan. So, pagkalagay niya, malambot na talaga todo yan. Handa na siyang i-serve at ilagay na natin yung talong at saka yung bok choy. Then, handa na siyang i-serve after. Ayan. So, takpan na natin siya. Maghintay tayo ng 5 to 6 minutes hanggang kumulo po yung ating niluluto. Okay, guys? Ayan, guys. So, ilagay na natin yung ating talong at saka bok choy para ito doon ng malambot. Ayan, guys. So, then, aluhin na natin siya hanggang sa lumambot lahat ang mga gulay. So, guys, ayan. So, haluin natin siya hanggang lumambot ang ating mga gulay. Tapos, pwede na siyang i-serve, guys. Okay? At titikman natin mamaya. Ayan. Takpan na muna natin. Hintayin po natin makulo at lumambot ang ating mga gulay. At papakita ko po mamaya kung gaano kasarap ang aking naluto today. Few moments later. So guys, yan, malapit na siyang maluto at malapit na po siyang lumambot. The reason why hindi po ako gumamit ng sitaw dahil dito sa Canada, iba po yung ginagamit nilang gulay. Hindi ito. Kasi yung pong long beans na binibili namin dyan sa Asian store, napakamahal po niya. Tsaka minsan wala po silang tinda. Kaya naubusan po sila. So kaya ganito na lang ang nilalagay ko. At tsaka yung bok choy, which is the parang maliit na dahon ng repolyo. Dahon ng pechay. Kasi po, ang pechay, masarap naman po talaga sa ating pinakbet. Kahit ilagay nyo lang po yung string beans, okay po siya sa panlasa. Wala po siyang pinagkaiba. Parang kumakain din naman po kayo ng talagang pinakbet. So, ang ginamit ko rin po dito, ang panglasa ay ang patis. Yan lang po at nilagyan ko po siya ng konting Maggi cubes. Ayan. So, pwede na po siya at malambot na po siya. Tamang-tama lang po yung panglasa at masarap po siyang ihanda tuwing hapon or dinner. Ayan. So, takpan po muna po siya ulit for 4 to 5 minutes and then ready to serve na po siya. Okay? So guys, ayan. So pinatay ko na yung aking kalan. Tapos tikman natin siya guys. Para siguradong magugustuhan natin ang ating luto today. Ayan. Kukuha ko ng 2 shrimp. At iti-tasting natin siya. Kung kulang pa ng asin or patis ang ilagay natin. Ayan. So guys, ito na po, ready to tasting na kung gaano kasarap ang ating pinakbet. Napakasarap po. Lasang-lasa po yung shrimp sa ating gulay. Yung pong gulay.
tamang-tama po yung lambot. Hindi po siya malambot na malambot, hindi po siya matigas. So, okay lang po yan. At, ready na po tayong kumain. So, samahan nyo akong kumain. And, I hope you enjoy watching this video. And, hanggang sa muli, sa inyo mga ka-charms. And, nagpapasalamat po ako sa inyo sa aking YouTube channel, sa panunood sa aking YouTube channel. And, wag po sana kayong magsawa. At lagi po natin tandaan na mag-pray dahil nandyan pa rin po ang ating pandemic. At, always keep it safe and keep it clean na rin po. And God bless everyone. Hanggang sa muli. Paalam guys, and thank you for watching. Bye!